Isang gabi, natutulog siya sa karton sa ilalim ng Manhattan Bridge, yakap ang kanyang sketchbook. Makalipas ang 7 taon, ang kanyang sining ay nakasabit na sa mga pader ng Manhattan, at nagpapalit-palit na siya ng gallery sa New York at sa EC. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Akala ko ayos lang ako. Pero sa totoo lang, nagpapanggap lang ako. Bata pa lang ako, alam kong gusto kong magpinta. Hindi ako kagalingan sa pag-aaral at hindi rin ako nagtataka kung bakit. Ang tanging nakikita ko lang ay mga kulay at hugis na pwedeng gawing obra. Sa Tondo, kung saan ako lumaki, ang sining ay luho. Ang importante ay makakain ka ng 3 beses sa isang araw. 19 ako nang mamatay ang lola ko. Siya lang ang sumusuporta sa pangarap kong maging pintor. Ang mga magulang ko ay abala sa paghahanap buhay, at ang bawat sentimo ay importante. Matapos ang libing, naaalala ko, kinuha ko ang lumang notebook at lapis ni Lola. Dito ko ginuhit ang mukha niya, ang kanyang mga mata na laging puno ng pag-asa. Dito ko naramdaman na may kapangyarihan ang sining. Na kahit wala na siya, buhay pa rin ang alaala niya sa bawat stroke ng lapis ko. Pero ang pagiging pintor sa Tondo? Impossible. Walang pera, walang oportunidad, walang koneksyon. Ang tanging meron ako ay ang aking mga guhit at ang aking matinding pagnanais na ipahayag ang sarili ko. Isang gabi, habang naglalakad ako sa kalsada, nakita ko ang isang post ng isang art gallery sa New York. Nasa Facebook. Parang panaginip. Nag-comment ako, paano makakarating dyan? Hindi ko inasahan ang sagot. Pero may sumagot. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nakatanggap ako ng message. Mula sa isang Maria de la Cruz. Nagtanong siya kung seryoso ba ako sa art, sagot ko, buhay ko po ang sining. Talaga? Kasi nakita ko ang isa sa mga posts mo. Ang galing mo. Pero paano ka makakapunta rito? Hindi ko rin po alam. Pero handa akong gawin ang lahat. Ang New York, Joaquin, hindi ito biro. Mahal ang pamasahe, mahal ang tirahan. May nakita akong opportunity sa isang gallery dito, pero kailangan ng kapital. Capital? Wala po akong kapital. Ang tanging kapital ko po ay ang talento ko. Pwes, patunayan mo. May online competition ang gallery. Ipadala mo ang pinakamagandang gawa mo. Kung manalo ka, may premyo. At mas importante, makikita ng mga tao ang galing mo. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Nagkaroon ako ng bagong pag-asa. Nagdrawing ako araw-araw. Araw at gabi. Nakalimutan ko na ang gutom at pagod. Ang tanging nakikita ko ay ang canvas sa harap ko. Gumawa ako ng serye ng mga pinta na naglalarawan sa buhay sa Tondo, ang mga nagtitinda sa palengke, ang mga batang naglalaro sa kalsada, ang mga mukha ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ipinaabot ko kay Maria ang aking mga gawa. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang email. Panalo ako. Hindi ko akalain na mangyayari iyon. Ang premyo ay isang round-trip ticket papuntang New York at isang buwang scholarship sa isang art workshop. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagkakataong makita ng mga tao ang aking sining. Joaquin, nakita ko ang mga gawa mo. Talagang kakaiba. May kwento ang bawat pinta. Nagpapasalamat po ako, Maria. Kung hindi po dahil sa inyo. Huwag kang magpasalamat sa akin. Ang talento mo ang nagdala sa iyo rito. Pero hindi rito nagtatapos ang laban. Ang New York ay maganda pero brutal. Kailangan mong maging matatag. Handa po ako. Pagdating ko sa New York, nagulat ako. Ang laki ng mundo. Ang daming tao. At ang daming sining. Sa art workshop, nakilala ko ang mga kapwa ko pintor. Iba-iba ang kanilang pinagmulan, pero iisa ang aming pangarap, ang ipahayag ang aming sarili sa pamamagitan ng sining.
Ginugol ko ang bawat oras na mayroon ako sa pag-aaral, pagpipinta, at pagtuklas ng aking sariling boses. Hindi naging madali. May mga araw na wala akong makain. Kinailangan kong magtrabaho bilang dishwasher sa gabi para lang may pambili ng art materials. Minsan, natutulog ako sa bangketa, yakap ang aking sketchbook, pinipilit kong itago ang aking takot. Pero sa bawat hirap, naaalala ko ang mga mukha sa tondo, ang pangarap ko, at ang pangako ko sa sarili ko. Pagkatapos ng scholarship, nagpasya akong manatili sa New York. Nagsimula akong magbenta ng aking mga pinta sa kalye, sa mga palengke, at sa mga maliliit na coffee shop. Unti-unti nakilala ako ng mga tao. Ang aking sining, na naglalarawan ng buhay sa Pilipinas, ay nakakuha ng atensyon. Ang mga kulay at emosyon sa aking mga pinta ay nagkwento ng mga kwento na hindi pa nila naririnig. Isang araw, habang nagbebenta ako sa isang art fair, may lumapit sa akin. Si Ainmith Davis, isang may-ari ng gallery. Nakita niya ang isa sa aking mga pinta, at sabi niya, may kwento ang sining na ito. Gusto kong ilagay ang mga gawa mo sa aking gallery. Hindi ako makapaniwala. Joaquin, ang sining mo ay kakaiba. May puso. May kaluluwa. Gusto kong ipamahagi ito sa mundo. Nagpapasalamat po ako, Ainmith Davis. Ito po ang pangarap ko. Ang pangarap mo ay magsisimula ngayon. Magkakaroon ka ng sarili mong solo exhibition. Matapos ang exhibition, nagbago ang lahat. Ang aking mga pinta ay nabili. Nakausap ko ang mga kolektor. Ang aking pangalan ay nagsimulang kumalat sa New York art scene. Nagkaroon ako ng sariling studio. Hindi nagtagal, nagbukas ako ng sarili kong gallery. Hindi lang sa New York, kundi pati na rin sa GIS, bilang pagpupugay sa aking pinagmulan. Ngayon, nag-i-export na ako ng sining ng mga kapwa ko Filipino artist sa iba't ibang bansa. Gusto kong ipakita sa mundo ang galing ng mga Filipino artists. Mula sa pagtulog sa bangketa sa New York, hanggang sa pagmamay-ari ng sariling gallery at pag-i-export ng sining. Ang kwento ni Joaquin ay patunay na ang talento at sipag, kasama ang kaunting tulong mula sa tamang tao, ay kayang magpabago ng buhay. Ang kanyang sining ay hindi lang nagkwento ng kanyang sariling tagumpay, kundi pati na rin ng kwento ng kanyang bansa. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.